paano nga ba mag-rent ng apartment or ng house? Ayan. Ayan guys, nandito na kami sa Stonebridge Luxury Apartment. Ito rin, no? Malapit, no? Sa Ross. Ross, Dress for Less. Yan. Marshalls, 5 bedroom. Ito yung clubhouse nila. And may pool. What's up guys? Hello. Good morning. Welcome back sa Andrea Judge TV. Another day, another vlog. Today is Sunday and weekend vlog to. Wala naman kami masyadong gagawin. Kaya naisipan namin gumawa ng content, no, para sa mga bagong migrant or nagbabalak lumipat dito sa Illinois. Ayan, yung mga papunta dito sa Illinois. Kung paano nga ba mag-rent ng apartment or ng house. Ayan. So may nakita kaming tatlo na hindi namin pupuntahan namin pero hindi namin mapapasok kasi kailangan mo ng schedule and stuff for that one. Siguro sa next vlog na lang yon. Pero try natin puntahan and makita yung vicinity, no, o yung criteria na usually nahanap namin ni Andrea is malapit sa sakayan, accessible yung transportation, schools, and then yung neighborhood. Yan, tinitingnan namin yung neighborhood kung malapit ba sa mga grocery store or walkable, busy na tao ba, or alam mo yun, yun yung tinitingnan namin. So ayan, sama lang kayo guys. Gagawa lang namin ng simple vlog ito. Hindi to detailed pero at least magkaroon kayo ng glimpse or idea kung paano ba maghanap ng apartment or mag-rent ng apartment or bahay dito sa Amerika. Kakain muna kami sa Raising Cane's, kasama namin yung mga kids. Ayan. So, ayan, update na lang later. See ya. Bye. Guys, update lang. Dito na kami sa Raising Cane's. Ayan. So, dito kami kakain ng lunch. Actually, favorite na restaurant to ni Claire. Pero usually na ginagawa namin dito is take out. So, or to go. Ayan. So, ngayon magda-dine-in kami. And then, update na lang namin kayo later kapag tapos namin mag-lunch. And papunta na kami din sa mga apartment na nakita namin. Let's go! Ayan guys, so tapos na kami mag-lunch and ngayon papunta na kami sa unang apartment na bibisitahin natin, which is yung Arlington Heights. Arlington Heights. Yeah. You know what guys, Arlington Heights is one of the nicest city dito sa Illinois, no. Medyo mahal yung mga bahay doon and yung mga properties mahal kasi magandang city siya. Ayan. So may kita nyo mamaya. Ayan, so update na lang later. Ayan guys, nandito na kami sa Stonebridge Luxury Apartment. Wow. Ayan, ito yung mga apartment dito. Dito tayo sa Arlington Heights. Sabi sa inyo, isa sa the best city. Ayan, kung makikita nyo guys, malapit siya sa highway. And ano ba tawag nito? And schools are great here in Arlington Heights. So ayan guys, what's up? Ayan. Nandito kami sa, ayan, ito yung leasing center ng Stonebridge of Arlington Heights. Ayan. Yun na pala dito. May narentahan kami sa Chicago, yung apartment kila Bob. Iba pala, may mga ganito pala, parang condo apartment style. Yung sa amin kasi nun talagang 3-floor apartment nun, yung kila Bob.
Oo. Ito kasi maramihan. Kasi malaki silang compound and luxury apartment talaga. And kagandahan sa lugar na to, malapit siya guys sa ano no, highway. Sa ano yun, 290? Parang mga less than 5 minutes away. 290. Ay, 290 yun. Ay, ito daw, temporary. May temporary leasing office sila. Meron silang website, alam ko. Kung you're looking an apartment here sa area na to, sa Arlington Heights, may nakita akong parang post nila sa Redfin. Yung apartment rent nila is around $1,600 per month. Ganda rin kasi laki ng lugar nila. Tapos meron silang mga areas. Ang tawag dito, clubhouse. Ayun, may swimming pool. And tennis court. Pickleball, yan yung mga amenities nila dito sa apartment complex, no? Yeah, pero I think maybe one bedroom lang yung 1.6. Maganda yung clubhouse. May basketball court dun guys. Ginagawa lang. Ayan. Tapos swimming pool area, clubhouse. Ayan. Mura to sa 1.6 ha. Ilang bedroom yung 1.6? I think maybe 1 bedroom to 2 bedrooms. Depende. Kasi malaki yung ano nila eh. Yeah. May iba-iba siguro silang type. Yeah. And syempre, sa May laki tennis nito, court to. yung presyo magdedepende sa location ng apartment mo. Hindi natin alam kung yung 1,600 is nasa middle ba siya or nasa taas. So yun, I think that will matter. And usually sa laki ng ganitong apartment, kung ano na lang yung available, syempre dun kayong yun na lang yung titignan nyo rather kung ano yung mga available na. Ayan sila. Ang dami nila ang unit dito hanggang doon and then papunta doon. Tapos nakita nyo naman kanina sa video. Tapos yan yung mga nila. Ayan balcony sa likod. Ayan. So ito yung entrance ata nila kasi may fountain eh. Ayan Tapos dito yung entrance. Check natin kung may bus stop, may ruta ng bus dito. Kasi yun din yung importante. For sure, Siyempre meron. kung wala ka pang sasakyan, importante na may malapit na bus stop. Kasi yun, malaking bagay yun. Kapag pupunta ka sa isang lugar, pwede ka munang mag-bus, diba? Habang wala ka pang sasakyan. Siyempre, tignan natin yung mga malapit na school dito or tsaka yung kung malapit sa shopping center, like yung bilihan ng food, ng mall. So, ayan. Alright. Ang ganda nung itsura nung apartment na to. Although maraming maganda talaga Arlington, neighborhood ng Arlington. Maraming floors siya. So, very big apartment. And talagang para naman talagang luxury apartment dito. Stonebridge, tas yung kabila apartment din. Ito, magkatapatan sila guys. Meron ding apartment dito. Sa leasing na 1.6, okay na to. Yeah, ano yung pangalan? Ang tahimik ng punta natin mamaya pag The Fountains of Arlington. The Fountains of Arlington yung isa. So, ito yung Stonebridge of Arlington Heights. Ayan guys, so lapit lang sa gas station. Pagtawid gas station na agad. And pagtawid din, meron silang plaza. May anong tawag dito? Mga stores dito, laundromat, hair studio, Indian cuisine. So, ayan. Meron din doon, Green Briar Plaza. Tapat lang. Mga iba pang mga establishments dito. Naman yung katapat niya, The Fountains of Arlington. Ayan. Parang ito apartment din to guys. Pero dalawang building lang siya. Oo, parang maliit lang na na apartment. Ayan. Siguro nagre-range to ng mga ganun din siguro. Kung baka 3 beds, baka kayang mga more than 2,000. 1.8 to 2,000.
Oh, meron din dun sa likod, oh. Yeah, daming apartment area. May apartment din dito. Kasi itong lugar na to, malapit kasi siya sa I-290. So, sobrang accessible. So, meaning, kung mag-work ka man sa labas ng Arlington Heights, sobrang accessible niya to other main city like nga Chicago. So, outside city ka na, mura yung rent mo, pero mabilis ka lang makakapunta dun sa trabaho mo. So, which is good. And yung neighborhood, I will say na maganda siya kasi I don't see anything na parang perfect siguro to sa mga beginner talaga. Yung mga bagong-bago talaga dito sa para at least safe sabihin na talaga safe dito sa area na to. Yun nga lang no guys, always remember, syempre pag bago, maraming requirements, and yung mga ganyang klaseng apartment, yung luxury apartments, syempre meron silang mga certain requirements na kailangan mong i-meet para syempre mabigyan ka ng lease. Ayan no, meron na agad na shopping center. Oo. So, kung hindi naman ganun kahirap sa inyo maglakad. Dyan eh. Ayan walking, guys. Walking distance nga lang to. Ayun o, Golden Beans. Kaya mo, mura o. Meron nyo dito. Lahat ng shopping center. Ayan, Beanies nandito. Ayun, kaya pala Petco. Ayun o, Trader's Joe. Ito, Dollar Tree meron. Trader's Joe. Chuck E. Cheese. Kayang lakarin guys. Pwede siyang lakarin. Tapos sa kabilang side din, ang daming establishments. Sabi sa iyo, Rand Road, maraming isang diretso to, yung Rand Road. You know, may Ross. May Ross, Dress for Less, yan. Marshalls, Five Below. Dito ang daming establishments. Jewel Osco, ayun o, Jewel Osco na. Ayun, meron pang grocery store, Jewel Osco. Guys, highly recommended yun kung kaya nyo yung requirements ng Stonebridge saka ng Fountain View. Ayan, along Rand Road. Basta Arlington Heights and then Rand Road. Yan, okay. Yeah, magandang location yun mga with restaurant. 1,600 na Marshalls, apartment. Five Below. I think that's a good area. Ito, isang straight lang. Paglabas mo ng paglabas mo ng apartment, ito isang straight na kagad. Ganda. Guys, ito yung neighboring residentials ng apartment. Ang ganda, tahimik, ang lalaki ng kalsada. Hindi katulad sa Chicago yung napunta namin nila Andrea before. Di ba ayaw mo doon dahil masikip yung kalsada. Ito parang ang lalaki ng agwat ng kalsada, two-way. Yeah, yung lugar nito tahimik, yeah, parang suburb area din. Actually, ang Arlington parang suburb/city. Ito yung mga tinatawag nilang Chicagoland area. Papunta tayo ngayon sa elementary school na malapit dun sa apartment na yun. Tignan din natin yung middle school tsaka high school na malapit. So far nakita ko dun sa sa app na ginagamit ko, yung Redfin. Yung ratings ng mga school na yun magaganda, above 5 out of 10 yung I think 7 out of 10, 8 out of 10. 7 pataas. Oo, 7 pataas. So, which means it's a good school district. Maraming nag-a-approve dun sa rating nung school na yun, no? So, ito na guys, no? Yung elementary school na malapit dun sa Ivy Hill School. Dun sa apartment na yun, no? So, ayun. So, kapag titira ka sa isang lugar dito, may specific na elementary school, middle school, or high school ka lang na pwedeng sa district. Pasukan or pwedeng pasukan ng mga bata. So, hindi pwedeng hindi pwedeng nag-rent ka dito tapos dun ka sa 5 miles, 10 miles away ka elementary or papasok sa elementary school. So dito dun sa pinakamalapit na elementary school, dun yung magiging location or yung papasukan ng mga bata. 5 minutes away lang to dun sa apartment ng nag-check natin, no?
So, yan. Ivy Hill Elementary. And usually dito guys, no, yung mga bata, meron silang mga bus transportation. Pick up sila sa isang lugar and then dadalhin sila dito sa school. Ganun din. Pag uwian na, they will be picked up dito sa school and then dadadrop sila dun sa location. And guys, malapit na tayo dun sa middle school dito sa Arlington Heights. So magkatabi ang Arlington Heights, Wheeling, Buffalo Grove. Yan. Magkakalapit yung mga yan. And ayan, actually, ayan na yung middle school. So dito guys, yung elementary is from grade 1 to grade 5. And then, pagdating ng mga bata, from grade 6 to grade 8, middle school. So, yan yung middle. So, ayan yung, so after grade 5, eto na, dito na sila papasok sa middle school. There are schools na may elementary tsaka middle school na. Pero looks like dito, yung isa elementary, tas next nila is middle school. So, ayan yung ano nila, area ng middle school. So, ayan. Ang ganda nung, ano, no, isang block ng parang isang block yung middle school nila, ang laki. So, for sure, malawak yung coverage ng residences ng ina-assist ng school na to, no? So, ayan. Pala sila ba yun? Yeah. Thomas Middle School yung name. Nice. Etong area na to, I think Buffalo Grove na to. Ayan. Kung nakita nyo din sa video. Buffalo Grove, Illinois na ayan, ito. No? Ayan. Ayan guys. Buffalo Grove. Ayan. So magkakalapit lang yan. Yung Arlington Heights, city, Buffalo Grove, Wheeling, Illinois. I can say na parang yung areas na yun is tahimik na lugar. Yeah. Yan, ito guys, sa Buffalo Grove. Pangalan ano? Villa Verde. Villa Verde. Yan. Villa Verde Condominiums. Ayan. So marami ditong mga types na pwede nyong i-rent. Hindi lang syempre apartment, may condo, pwedeng townhouse, pwedeng bahay talaga. Pero syempre kung yung mga area na ganito, kung bahay ang i-rent nyo, syempre mas mahal. You know, may Lamborghini, oh. So syempre pag, yun nga sabi ko, pag house yung i-rent, syempre mahal. And this is the high school guys. So, ganda ng Buffalo Grove High School. Parang ano theater. So, accessible din actually yung high school, no? Sobrang accessible din nila. Dahil, malapit sila sa mga establishments. Nasa, katawiran lang halos to ng Arlington Heights. Yeah. Ganda ng high school nila, oh. Yan, laki. Buffalo Grove High School. Nice. Uy, ang ganda, oh. Meron ding ganda ng mga nila. Sports, facilities. So, ito guys, malapit dun sa high school. High school. Sobrang likod lang ng high school. Pangalan Chatham Place. Chatham Place. I don't think, maybe apartment condo. Yeah. So, yan. Maybe may mga mayroon mga nagpapa-rent dito o kaya nagpapa-lease ng area nila ng condo. Pero hindi ko nakita dun sa Redfin. I don't think na may opening sila. Sometimes they will. Elevated. Siguro kung pupunta ka sa leasing office nila or tatawag kayo. Maybe there's some people na nagpapa-rent dun sa lugar nila. Pero mostly pa nga residential yan. Yung mga yung talagang nakatira na dito. So ngayon guys, papunta kami ngayon sa isa pang
location. I think ano to townhomes or parang per unit siya Ano mang tawag doon? Townhouse. Yeah, townhouse units siya na may available na for rent. Malapit naman siya sa yung location niya is Wheeling, Illinois. Malapit din siya sa Buffalo Grove High School. So it's around 6 to 7 minutes away from that high school. So yan, puntahan natin, tignan natin yung lugar, kung ano itsura ng bahay and yung neighborhood, tsaka kung ano-ano pa yung malapit dun sa area na yon. And then i-compare natin dun sa una nating nakita. Yan guys, may malapit na Park District, Buffalo Grove Park District. Yan. Meron silang football field and may basketball. Ayun, may church din doon. And this one dito. Parang modern na condo. Yan, may modern condo din doon. So, ang Buffalo Grove, magandang area din siya, no? And then, maraming Lumalnatis, mga establishment. Lumalnatis, dito yan, Walgreens, tapos meron doon parang apartment doon, guys. Ayan, may apartment doon sa likod ng Walgreens. Yan guys, medyo malapit na tayo doon sa area. 2 minutes away na lang tayo. And ayan guys, so ang lapit ng townhouse na yun sa Walmart. Walking distance lang. Sobrang lapit lang. And ayan, marami ding establishment. Looks like they have McDonald's close by. And dito, meron din mga other establishment, flower shop. Ito, may apartment complex, Fairway Greens, Chicagoland Learning Center. Ito, papasok na tayo sa lugar. Ayan, may din sila Yeah, may clubhouse. Ito yung clubhouse. Ito yung clubhouse nila. And may pool. And then mayroon pang mga recreation area like park para sa mga bata. This one, double check ko kung how much yung bakit na-attract ako sa lugar na to kasi nakita ko guys merong may garage. So eto dito na siya. Ayun dun banda. Kaya pasok ka dito. So ayan guys, so yung nakita ko na post sa Redfin, ito yon yung sabi 635. Unit 635. So yeah, medyo na-attract ako sa lugar na to kasi ayan meron kasi siyang garage. Although parang maliit yung lugar niya. Ano siya parang tabi-tabi na bahay. Yung unit na yon. Pero sa tingin ko, kung mag-i-start ka tas meron na garage, malaking bagay. Kasi may isa ka ng parking area. Pwede mo pang gawing storage area. Ayan. Tapos yung community niya, although magkakatabi kayo masyado, di nga lang ganun kalaki yung space nyo. Pero I think it's good. It's a plus para sa amin personally kasi may garage. Mahirap din kasi yung parang sobrang laki ng apartment complex. Tapos malaki din yung parking area, no? So it's isa sa mga option na pwede nyong i-consider yung ganitong klaseng mga community or parang areas to rent. Yan, no? Kita nyo guys yung area. Ganda, parang close-knit actually close siya, community kasi doon yung entrance Oo, parang halos lahat ng mga bahay ganito yung itsura. And yun nga, may nagpaparent na kagaya ng mga place na ganyan. And meron din silang mga clubhouse kagaya ng ganyan. So, dito ba may clubhouse na galakas naman siya? Oo, clubhouse. Pili ko ganito yan, parang 3 townhouse. Oo. Later. So, ayan guys.
hindi na kami nakapag-update kanina, and hopefully yung mga pinuntahan nating lugar kanina, yung Arlington Heights, yung Buffalo Grove, tsaka Wheeling, Illinois, nakita nyo din yung lugar na yun. Para sa amin ni Jedge, okay yung lugar na yun kasi yung neighborhood niya tahimik. Yeah. Saka diverse, may mga Asian, mostly Asian kasi kung makikita niyo maraming Asian store. Oo. Yeah. And also yung proximity ng school dun sa lugar na mga pinuntahan natin is malapit lang. Average siguro nasa 1 mile. Oo. Mga 1 mile to 2 miles. Yeah. Correct. Or mga less than 10 minutes drive kung titignan nyo or kung titignan nyo yung distance niya from dun sa apartment na tinignan natin. Yung una nating tinignan ulit is yung Stone Bridge of Arlington Heights, and then yung isa yung sa may Wheeling, Illinois na parang townhouse. Yung una sa Stone Bridge, I think mga 1 to 2 beds ang available doon. Range yung price niya between 1,600 to 2,100. Dun sa last na pinuntahan natin, yung price niya is 2,250, I think, yung unit na yun. Yes. So, yun is 3 bedrooms, 1 bath, tapos yun nga, may garage yung bahay na yun. Yeah. So, ayun no guys, yung mga requirements for getting the apartment or leasing the apartment, depende yun syempre sa owner or sa landlord. So, you need to reach out to them, especially pag migrants kayo or new immigrants. Medyo mahigpit yung requirements for sure. Ang alam ko, usually they will require you to provide proof of job. Syempre, kasi wala ka pang credit score dito. So, pay stub, paycheck. Sakaling, medyo matagal na kayo dito or 1 to 2 months na kayo dito. Usually, you need to provide 2 months of proof of job. Yun. Kung wala pa talaga, they might consider you kung meron nga kayo ma-present na may job offer kayo, kung gaano kalaki yung sasahurin nyo. Kasi syempre, they need to secure na makakapagbayad kayo nung apartment. No? That's their standard. Hindi naman nila, it's not, parang hindi naman yun to offend na, o hindi mo kayang magbayad nung apartment. But it's their standard of standard procedure to verify yung income nung magre-rent sa kanila. So, ayun. Syempre, mga state IDs, proof of identification, syempre, hihingin nila yun. Ayun. Yun lang, guys. So, hopefully, we helped you in a simple way or in a small way, kahit papano. And ayun, thank you so much guys. Patuloy pa rin kaming gagawa ng mga nursing videos, sit-down vlogs, and also mga Buhay America vlogs. Tulad nga ng mga ganitong vlogs guys, glimpse ng pamumuhay namin dito sa US. Ayan. Yes. And also, syempre, mga travel vlogs namin. Yeah, abangan nyo maraming travel vlogs guys. Yan mga hilig namin gawin eh. Ayun. Thank you so much guys. Maraming Thank salamat. you always for Ingat kayo supporting. parate. God bless. Bye. Take care.